Ang nangyaring yon sa amin ng aking manugang ay naulit pa, Kuya Roms. Kahit sa kwarto niya siya natutulog, ay bumababa naman siya kapag gabi sa kwarto ko para tabihan ako. Naging madalas ang ginagawa namin ni Girlie. Ako si Carlos. Sa edad na 20 ay nakapag-asawa agad ako. Ang asawa ko ay tawagin na lang natin si Maricar. Girlfriend ko si Maricar since high school. Nang magkolehiyo kami ay nabuntis ko siya. Kaya nagsama na lamang kaming dalawa. Lalaki ang naging anak namin. Pinangalanan ko itong Stephen. Masayang masaya kaming dalawa. At dahil wala pa akong mahanap na trabaho, nag-tricycle muna ako. Nakakaraos naman kahit papano dahil hindi naman kami nangungupahan. Pinatira kami ng mga magulang niya sa isa sa mga paupahan nila. At si Maricar, marunong naman sa pera. Nagtitinda siya ng kung ano-ano. Hanggang nadagdagan pa ang anak naming dalawa ng 2 babae. Hanggang sa naisipan ni Maricar na magtrabaho sa Hong Kong bilang DH dahil sa laki na rin ng pangangailangan namin. Unti-unti naging mabuti naman ang lahat sa amin. Kinaya kong alagaan ang mga anak ko. Pero nagkaroon ako ng problema sa isang anak kong lalaki. Lumalaking matigas ang ulo ni Stephen. Lahat kasi ng gusto niya ay binibigay ko. Hindi na rin siya nakapagtapos ng high school dahil madalas itong nasasangkot sa gulo. Lalo pang naging matigas ang ulo niya nang ang aking asawa si Maricar ay hindi na umuwi ng Pilipinas. At ito nga ay nagiging dahilan din ng pagtatalo namin ng asawa ko. Sinisisi niya ako sa nangyayari sa anak namin. Inaamin ko na nalulungkot din ako dahil malayo ang asawa ko sa amin. Pero pilit akong lumalayo sa tukso at pilit kong kinakaya ang lahat. Hindi na ako naghanap pa ng ibang babae. Nagtrabaho na lamang ako para maiwasan kong mag-isip at mag-focus na lamang ako sa aking mga anak. Si Stephen ay hindi na nagbago at sa edad na 20 ay nag-asawa pa ito. Pero nang magkaroon siya ng anak ay nakikita ko naman na pilit siyang nagpapakabuti para sa mag-ina niya. Unti-unti natuto na rin siyang maghanap buhay. Pinatira ko na rin sila sa bahay para matulungan ko rin ang kanyang pamilya. Pinagawan ko sila ng sarili nilang kwarto. Ang 2 ko namang mga anak na babae ay maaga rin sila nakapag-asawa. Nalungkot man ako ay wala rin akong magagawa. Lalo tuloy sumama ang loob sa akin ng asawa ko. Lalo siya nawalan ng ganang bumalik dito sa Pilipinas. Tuloy ang paghahanap buhay ni Maricar sa ibang bansa at regular naman ang pagpapadala niya ng pera sa akin. Kaya naisipan kong bumili ng lupa at nagpagawa pa ako ng malaking bahay. 4 na palapag ang pinagawa ko. Ako sa first floor, si Stephen at ang pamilya niya sa second floor at ang 2 kong anak na babae ay sa third floor at fourth floor. Naging masaya naman ang pagsasama-sama namin. Hindi naman kami nagkaroon ng gulo o problema. Lalo na ako, masayang masaya ako dahil kasama ko silang lahat, pati na ang mga apo ko. Tulong-tulong kami sa mga bayarin at sa mga gastusin. At pinilit kong bumili ng kotse at ginamit sa hanap buhay. Gusto kong magkaroon ng dahilan si Maricar na bumalik sa Pilipinas. Gusto kong makita niya na nagsisikap ako at hindi nasasayang ang pinagpaguran niya ng maraming taon sa ibang bansa. Si Stephen at ang kanyang asawa na si Girlie ay naging mabuting magulang sa kanilang anak. Mabait si Girlie, pero si Stephen hindi maalis sa kanya ang kanyang bisyo. Kaya madalas mag-away ang dalawa. Dahil madalas ding mag-inom ng alak si Stephen, umuwi itong lasing at sinasaktan niya si Girlie. Kaya lagi akong nakabantay sa kanila.
Naging madalas ang pagbabarkada ni Stephen, kaya madalas wala rin ito sa bahay. Hanggang sa nawalan na rin ito ng trabaho, pero hindi ko pinababayaan ng kanyang pamilya. Nakasuporta ako sa mag-iina niya dahil naaawa ako kay Girlie at sa mga apo ko. Nawalan na ako ng pag-asang magbabago pa si Stephen. Isang gabi, umiiyak na lumapit sa akin si Girlie. Sinaktan na naman daw siya ng aking anak. Kaagad kong kinausap si Stephen pero wala rin nangyari dahil nakainom ito ng alak. Nag-away lamang kaming dalawa. Hanggang ilang araw na hindi umuwi si Stephen sa bahay. At nagulat na lang ako nang may mga pulis na dumating sa bahay at hinahanap siya. Sangkot ang anak ko sa imen. Sinubukan kong tawagan siya pero hindi ko siya makontak. Hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Hanggang isang tawag ang natanggap ko mula sa kanya. Humihingi siya ng tulong sa akin. Kaya kinumbinsi ko siya na sumuko na. Pero ayaw niya. Ako na daw ang bahala sa kanyang asawang si Girlie. Pati na rin sa kanyang anak. Pinangako ko naman sa kanya na aalagaan ko ang kanyang anak. Humingi na rin siya ng tawad sa mga nagawa niya. Isang gabi, nagulat ako kay Girlie dahil bigla itong pumasok sa kwarto ko. Nakikiusap siya sa akin na kung pwede daw dito muna siya sa kwarto ko matulog. Pumayag na ako at naawa na rin ako sa kanila. Sa lapag na ako pumwesto dahil may isa pa namang kutsyon. Inilatag ko na lamang ito at dito na ako nahiga at sila ng kanyang anak sa kama. Habang nasa kasarapan na ako sa aking pagtulog, bigla akong naalimpungatan dahil naramdaman kong yumakap sa akin si Girlie. Bumaba pala siya sa kama at tumabi sa akin nang hindi ko namamalayan. "Ba't ka tumabi sa akin, Girlie?" Tanong ko sa kanya. Pero wala siyang sagot sa tanong ko, kundi mahigpit at malambing na yakap lamang ang naramdaman ko mula sa kanya. Hanggang sabi niya, "Nalulungkot po ako, Papa." Nabigla ako sa narinig ko kay Girlie. Napabalikwas ako dahil alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin sa akin. At dahil naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, hindi na ako nakapagpigil pa. Gumanti ako ng yakap kay Girlie. Bigla naman niya akong hinalikan. Marubdob at maalab ang tagpo namin ng aking manugang. Ang ilang taon kong pagtitiis kay Maricar, asawa ko, mukhang matutuldukan na ngayon at ito ay dahil kay Girlie. Sabik naman ang manugang ko sa anak ko, kaya hindi rin niya natiis ang pananabik na yon. At ako nga ang kanyang napagbalingan dahil alam niyang ilang taon na rin akong hindi uli nakaranas ng ganitong klaseng karanasan. Nang gabing yon, Kuya Roms, ay ipinaranas sa akin ng aking manugang ang matagal ko nang hindi nararanasan. At sa edad kong ito ay hindi makapaniwala ang manugang ko na kaya ko pa siyang paligayahin. Natapos kami ni Girlie ng sabay. Ramdam ko na nakarami na rin siya bago ako natapos. Bumalik na siya sa higaan niya sa kama. Kaagad naman ako nakatulog dahil sa pagod. Ang nangyaring yon sa amin ng aking manugang ay naulit pa, Kuya Roms. Kahit sa kwarto niya siya natutulog, ay bumababa naman siya kapag gabi sa kwarto ko para tabihan ako. Naging madalas ang ginagawa namin ni Girlie. Isang araw may mga pulis na dumating sa bahay. Sumuko na daw sa kanila si Stephen. Kaagad kaming pumunta sa presinto para bisitahin ang anak ko. Ayon sa kanya, wala naman daw siyang kasalanan. Nagawa lamang niya ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya lamang siya nagtago dahil natatakot siya na balikan ng kanyang nakaaway. Nakulong ang anak ko pero tinulungan ko siya at naareglo namin ang kanyang kaso. Pero hinayaan ko muna siya sa loob para matuto siya at tuluyan ng magbago. Lumipas ang ilang taon, siya ay nakalaya.
Bumalik si Stephen sa bahay. Binalikan niya ang kanyang asawang si Girlie. Muli silang nagsama dalawa at nakita ko ang malaking pagbabago ng aking anak. Kaya ipinaubaya ko sa kanya ang kotse para magamit niya sa hanap buhay. Pero si Girlie hindi pa rin nagbago. Kapag may pagkakataon, bumababa siya kapag gabi at pumapasok sa kwarto ko para maglaro ng apoy. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko kapag nasa kwarto ko na manugang ko. Naaawa ako sa anak kong si Stephen. Pero sa tuwing pagbabawalan ko si Girlie na huwag na siyang maglaro ng apoy, ay nagbabanta siya na sa iba na lamang siya makikipaglaro kung ayaw ko. Hanggang isang gabi nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-asawa, sina Girlie at anak ko. Kaya kaagad ko silang kinausap. Ayon nga kay Girlie, nahuli niyang may ibang babae si Stephen. Kinausap ko ang anak ko pero tahimik lamang ito. Ang sabi lamang niya sa akin, "Hindi ko na mahal ang asawa ko pa." Wala akong magawa kung iyon ang dahilan niya, pero ano naman kaya ang dahilan kung bakit nawala ang pagmamahal niya kay Girlie? Kinagabihan ay hindi umuwi ng bahay si Stephen. Kung kaya sa kwarto ko natulog si Girlie at marami ang nangyari sa amin. Kinabukasan nakatanggap ako ng magandang balita mula sa asawa kong si Maricar. Ayon sa kanya, hindi na nirenyo ng mga amo niya ang kanyang kontrata, kaya uuwi na siya ng bansa. Tuwang-tuwa ako sa nalaman ko kay Maricar. Inihanda ko ang aking sarili sa muli niyang pagbabalik sa bahay. Isang linggong nakalipas, maaga akong dumating sa airport para sunduin si Maricar at nang muli kaming magkita ay mahigpit na yakap sa isa't isa ang isinalubong namin. Kaagad kaming bumiyahe pa uwi sa bahay at nabigla siya nang makita niya ang bahay na ipinagawa ko. Masayang-masaya siya nang makita niya lahat ng aming mga anak at apo. Pero wala si Stephen, hinanap niya. Ayon nga kay Girlie, may ibang babae si Stephen at malamang doon na umuwi. Nagalit naman si Maricar at kaagad niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng anak namin. At pagbalik niya, kasama na niya si Stephen. Unang gabi namin ni Maricar ay napuno ng masayang kulay ang aming kwarto dahil punong-puno ng pananabik ang bawat isa sa amin. Para na naman kaming bagong kasal. Pinagsaluhan namin ang bawat sandali. Nanatili sa bahay si Stephen at madalas siyang kinakausap ni Maricar. Mabuti na rin dahil matagal silang nawalay sa isa't isa. Marahil nagbabawi si Maricar sa mga oras na kulang niya. Si Girlie naman ay ayaw pa rin niya akong tigilan. Ako naman ay hindi ko sa kayang tanggihan. Dahil hindi naman kami pwedeng maglaro ng apoy sa bahay ay sa labas kami nagkikita. Hanggang isang beses na nagkita kami ni Girlie ay pumasok kami sa motel. At laking gulat namin nang paglabas namin ay naghihintay si Maricar. Galit na galit siyang lumapit kay Girlie at kaagad niya itong napagbuhatan ng kamay. Mabuti na lamang at naaawat kami ng mga security guards. Umuwi na kami ni Maricar at si Girlie hindi nakabalik sa bahay dahil sa takot at kahihiyan. Galit na galit sa akin ang asawa ko. Kahit anong paliwanag ay hindi sapat para mapatawad niya ako. Lalo na si Stephen. Matagal niya na palang alam ang aming relasyon ni Girlie. Kaya ito ang dahilan kung kaya nawala ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Nahihiya ako sa nagawa ko, Kuya Roms. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako napapatawad ni Maricar. Si Stephen ay hindi na bumalik sa bahay at nagalit na rin siya sa akin ng gusto. Tuluyan na silang nagsama ng bago niyang asawa. Wala na rin akong balita kay Girlie. Ito ang istorya ko, Kuya. Sana may natutunan kayong aral. Carlos.